Good evening po sa ating lahat. Good evening po sa ating mga kasama online. Kamusta po ang inyong Holy Week? Tayo po ba ay nakadalo sa ating pong mga gawain? So, puntahan po natin ang ating main verse sa gabing ito. Sabay-sabay po nating basahin. To each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Tayo po muna lang manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo po sa amin sa gabing ito, Lord. Dalangin po namin, Father, na patuloy kang maitaas, Lord. At dalangin ko, Panginoon, itago mo po ako sa likod ng iyong krus at ikaw lamang po ang siyang patuloy na maluwalhati. Holy Spirit, we welcome you in this place at patuloy kang maranasan, even po sa mga kasama namin online. Maraming salamat, purihin ka. We love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So pakilagay na lang po muna yung ating verse. So yung main theme po ng chapter po ng James ay para po sa mga early Christians po na dumadaan po sa mga persecution, sa mga challenges. Yung common practice po sa kanila, sabi po dyan ay yung pag-confess po ng sins, pag-confess po ng kasalanan. Ito po ay paraan po nila sa pag-seek po ng forgiveness, na magkaroon po sila ng accountability po sa kapwa Christian po nila at magkaroon po ng support sa Christian community na kinabibilangan po nila. Bagamat po sila po ay nasa iba't ibang lugar, nakascatter po sila sa ibang lugar at iba-ibang bansa. Sumulat po si James para po ma-encourage po yung mga kasama niyang bawat Christians po na makasama po niya at na sila po ay manatili po sa kanilang faith sa ating Panginoong Diyos, na bagamat dumadaan po sila sa persecution, dumadaan po sila sa iba't ibang challenges po ng buhay, manatili po sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, na sila din po ay magkaroon ng accountability, no? Magkaroon po ng pakialaman sa bawat isa dun sa mga kasama po nila, bagamat alimbawa sa isang lugar, di ba, sa tunasan, sino-sino po ba yung mga kasama po natin sa tunasan, nagkakaroon po sila ng panalanginan sa bawat isa na kahit malayo po sila, o saan po ba pinakamalayo? Sa vegan, mga ganyan po. Sa malayo-layo na rin po. So nagkakapanalangan, napakadali na lang po ngayon dahil nga po online. Pwede po tayong magpanalanginan sa bawat isa kahit na po yan ay internet o nasa online po. Ito po ay importante po yung sama-sama po din na manalangin. Even po dito po sa ating lugar, tayo po ginagawa po natin yan na tayo po ay may accountability sa ating mga prayer partners po natin. Yung faith po natin, yung pagtitiwala po natin sa Panginoon ay napakahalaga, sinabi po diyan sa James. No, habang dumadaan daw po sa trials, ay hanapin po nila, isik po nila ang ating Panginoon, isik po nila ang healing and restoration through praying to each other. At yun naman po ay ginagawa po natin. Dahil nga po sa kinakaharap po nila everyday, ang letter po ni James ay panawagan po sa kanila, sa bawat isa po sa kanila, na meron pong pangangailangan din po na mag-confess din po ng mga kasalanan po. No? Pinapaalala din po na importance po ng prayer, na sila po ay manatiling nananalangin, magkaroon po ng mutual support sa bawat isa. Sabi po sa James 5 verse 16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Yung confession, noong unang panahon po daw, at ganun din po sa kapanahunan natin, ang pag-confess po sa kasalanan ay napakahirap po yung gawin. Nandun po yung pride, nandun po yung ego ng isang tao na para tanggapin niya na may kasalanan siya. Sa pag-admit po ng pagkakamali do, may mga tao po na hirap po talaga na humingi po ng tawad sa kapwa. So minsan naman po sa sobrang sanay na po sa kasalanan,
ay hindi na po napapansin na hindi na pala naaayon yung kanyang nagiging character, nagiging asal niya o nasusobrahan na po or namamali na pala yung ginagawa po o nagiging sanay na po sa paggawa po ng kasalanan. Naalala ko po yan nung ako po ay hindi pa po Christian. Meron po akong kaibigan kapag gumagawa siya, nagsisinungaling siya, regular na lang po sa kanya yon, normal na pong magsalita sa kanya pero po pag nagsasabi po siya ng katotohanan, namamali po siya. So sabi ko, ganun ba? Pero proud siya sa ginagawa niya, pero nung naging Kristiyano na ako, ganun pala yung ginagawa ng kasalanan sa tao, no? Nagiging natural na sa kanya yung paggawa ng pagsisinungaling, no? At crucial step po ang pag-confess ng isang tao sa kanyang kasalanan, lalo na po sa panahon ngayon na kasi pag nagtatapat ka, minsan po nagkakasala ka, di ba? Hindi mo alam kung maibabash ka, hindi po natin alam kung maka-cancel out ka, kung malalim na yung kasalanan mo, hindi mo alam kung baka makukulong ka na pala, no? Makakagawa ka ng kasalanan ay mayroong pong katapat na kaparusahan. At doon po sa pagtatakip po sa kasalanan, sa hindi po natin pag-confess nito, ito po ay nagbibigay din po sa atin ng sakit ng ulo. No? Kasi nga po nawawala yung peace, kakaroon po ng fear, nagugulo po yung buhay, nai-stress ka, nagugulo po yung iyong buhay. Dahil nga lang po, padagdag po yung sin na dapat po na kino-confess natin sa Panginoon. Sa lesson po ni James, sinasabi po niya na if we confess our sins, ina-acknowledge po natin na kailangan po natin ang forgiveness, na kailangan po natin ng restoration sa ating walk as a Christian. So, gusto nating humingi ng tawad. Ito naman po ay nagdudulot po, nagbibigay po sa atin ng peace, ng healing po sa atin. And praying for each other, ang prayer po ay powerful tool po na nagko-connect po sa mercy and grace po ng ating Heavenly Father. Kapag tayo po ay nag-pray sa isa't isa, nagbibigay po ito ng kalakasan, ng kagalingan sa mga tao pong nangangailangang makaranas po ng mga bagay na ito, no? Sa ating pong sama-samang prayer po, sa ating prayer sa gabing ito, sa mga kasama po natin, mga ating pong prayer partners, ito po ay nagpapakita at nagpapaalala po sa atin na hindi po tayo nag-iisa sa ating pong walk, sa ating pong mga daily struggles in life. Minsan po, di ba po, pagkakakwentuhan tayo, mapapa-ending po, laging, tara, let us pray. Kung hindi man yung ginagawa yan, I encourage you na kapag may nag-share sa inyo, kapag may nalalaman kayo o may sinasabi sa inyo, lagi po ang ending po, lagi po nating dalhin sa prayer po. Dahil napakahalaga po ng panalangin. Sabi nga po ay, naalala ko po nung Sunday, nakita ko po yung mga sensol po, sila po ay mayroong mga kinakausap sa gilid-gilid na kung napapansin nyo po ba yon, na meron silang pinapag-pray or meron silang kinakausap na tao, tapos pinapag-pray po nila. So nakakatuwa po na yun po yung goal po ng isang Kristiyano na mag-pray po sa ibang tao. Dahil nga po in James 5 verse 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective po. So yun lamang po para sa gabing ito, tayo po ay manalangin. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Maraming salamat Panginoon sa patuloy na pagsama mo at patuloy na pagpapaalala mo sa amin, Lord God, na napakahalaga po ng panalangin. Napakahalaga po, Panginoon, na kami po ay mag-confess ng aming po mga kasalanan sa iyo mismo, Lord God, at dalhin po namin ito sa panalangin at paghingi po ng tawad. Salamat, Panginoong Jesus, dahil nga po kapag kami po ay lumalapit sa iyo, Lord God, nagkakaroon po ng forgiveness, nagkakaroon po ng kapayapaan sa aming pong mga buhay, nagkakaroon po ng kagalingan. Kaya po, Lord, sa gabing ito, tinataas ko po, Panginoon, ang lahat po ng panalangin ng bawat isa, personal man po, Lord, o para sa church man po, Lord, o para po sa aming pong church concern, sa aming family din po, Lord. I pray, Father, na ikaw po ang siyang patuloy na tumugon at tutugon at kikilos sa aming pong
mga panapanalangin. Lord, we just thank you, Lord. We love you, Lord God. We give you glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen.